Hi mga inday, hi mga dudong. Kumusta kayo mga inday? Kumusta kayo mga auntie, mga uncle? And for today's video, magiging ina ako. Kasi yung mga tao dito sa bahay mga inday, busy, hindi available. Ako lang yung available. Tapos yung mag-ina, yung kapatid ko, kakauwi lang kahapon. Galing sa hospital. Ito nagpapahinga yung kapatid ko mga inday. At yung asawa niya, yung banan niya mga inday is nilagnat. At saka yung papa ko, masama rin yung pakiramdam ng papa ko. Yung iba ko mga kapatid andun sa paaralan. So ako lang talaga dito mga inday na pwedeng maghikay-hikay, pwedeng maglungag-lungag, luto. Parang mga inday, trabahos balay. Ako lang talaga tanan mga inday. So tingnan na. So mag-alas 11 na dito mga inday. So ako talaga, sumula nung nakarating ako dito, umuwi ako dito sa amin, hindi talaga ako palaging naka-assign talaga sa kusina mga inday. Hindi talaga ako masyadong nagluluto, hindi ako masyadong naghuhugas kasi okay lang sa akin magluto mga inday, pero yung hugas niya, tapos napakaraming hugasan, hindi ko yung gusto mga inday. So ngayon wala man akong choice, ako lang man talaga dito. Alangan ba naman kabayaan natin yung mag-ina, kailangan niyang kumain kasi kapapanganak pa lang. So magluluto na muna ako. So yung ref namin mga inday is yung ref ng papa ko, ang laki pero walang laman, o puro gulay yung laman mga inday. Yung yan siguro yung lulutuin ko, tapos maghanap ako ng mga tinangkong at saka mga gulay-gulay sa labas. Pero maglulungag na muna ako mga inday. Papakainin ko muna yung kalabaw namin mga inday. Ayan, may dumating na kumpay yung naghatid ng pagkain ng kalabaw mga inday. Yung kalabaw namin na sa likod. Nawala man yung karabaw namin. Nawala yung karabaw namin mga inday. O dyan yan hinihikot si papa. Pa! Ay nako, kahit na masama yung pakiramdam ng papa ko mga inday, dinadala pa siguro yung karabaw sa lamang yan, doon sa sapa. Ay nako, may pagkain na. Masama yung pakiramdam ng papa ko mga inday, pero dinadala pa rin niya yung kalabaw doon sa lamang yan. Sus ko, napakainit man. Uy, Pa! Ay, agidairos lamang yan. Wala na mga inday, wala yung karabaw namin. Dinala ni papa doon sa lamang yan namin mga inday. Masama yung pakiramdam, pero ayun, nidulhog pag yun dito mga inday sa lamang yan, parting inita. Ngita tayo ng mga inday, mga gulay-gulay para may makain yung mga tao dito sa bahay. Ang init. Wala na kalamunggay dito mga inday, namatay na tungod sa kainit. Wala na yung kalamunggay namin mga inday. Kinano ng balago na, kinapyutan. Ito tayo dito sa likod. Maganda talaga dito sa probinsya mga inday. Kay ang hangin mga inday ba, presko dito sa probinsya. Mahangin, iwas pollution. May bago ditong konti mga inday. May maliit kaming puno ng bago dito mga inday. Ito sa likodan ko ito. Na kukuha ko ng kutob sa aking maabot mga inday. May malaking dahon. Ano bang pwedeng kainin o masarap kainin mga inday, mga ante, sa mga bagong kakapanganak pa lang? Kasi itong lulutuin ko ngayon is lawuoy lang mga inday. So inday, may kalamunggay. Masarap itong kalamunggay, lawuoy yun. Milong ako mga inday. Sarap ng hangin sa labas. Napakahangin sa labas ngayon.
Alam nyo ba mga inday, yung kapatid ko ngayon na nanganak na, napaisip ako sa sarili ko ba, manganak pa kaya ako no? Magka-baby pa kaya ako mga inday no? Kasi sa edad to, 2 taon na lang mga inday. Hindi, 3 taon na lang. Lalapas na ako sa kalendaryo. Ngayon, wala pang kasiguraduhan yung love life ko. Ganun. Napaisip ako mga inday ba kung kakaanak ko ba ako. Kasi yung mga kasamahan ko dati, mga kaibigan ko mga inday, nasa 20s, 19, may anak na. Ako wala pa mga inday. May mga inday, 6 kami na mga babae magkakapatid. Isa lang yung lalaki na kapatid namin. Tapos yung mga kapatid ko ng mga babae mga inday, may kanya-kanya ng anak. Tag-iisang anak. Ako lang talaga wala pang anak mga inday. Nakakatungtong kaya ako sa ganong bagay sa buhay mga inday, yung magkaanak, magkapamilya, yung happy family. Kaganon kaya mga inday. Hindi natin alam kung ano talaga yung future natin. Only God knows. Masarap sana to lagyan ng bisul or yung mga root crops ba mga inday, kaso wala man kami dito. Nung buhay pa yung mama ko mga inday, hindi talaga kami maubusan dito ng amuti, bisul, kasi napaka-sipag yung mama ko mananim. Ibang-iba na, ibang-iba talaga mga inday pag wala na tayong mama. Yung ibang mga kakapanganak pa lang, yung mama nila yung nag-aalaga sa baby nila. Kami mga inday, amin-amin lang talaga pagpapalaki ng bata. Kasi nagpahinga na yung mama ko. Dito lang talaga maranasan namin kung ano talagang feelings na maging ina. Magpalaki ng anak, palaki ng bata. Naisip ko mga inday ba, wala man akong ibang ikasagol sa aking utan. So, magtuno na lang ko mga inday. Lagyan ko ng lube yung gulay ko para naman masarap-sarap. Siguro mga inday yung tuno mas maganda yung sa bagong kapapanganak mga inday para may gatas talaga siya. May buto mga inday yung lubi. Tawag namin dito may buto. May buto talaga mga inday o may ano na, may tubo na. Buto tawag dito sa amin mga inday. Ito mga inday. Buto tawag sa amin. Itong mga ganitong bagay mga inday ba, hindi ko talaga usually ginagawa. Minsan kapag namimiss ko, sa ko lang ginagawa. Pero hindi talaga always mga inday. Tikman ko yung tubig kung matamis ba. Uy, ang laki man ng buto. Uy. Parang oil lang mga inday. Ay, yung buto oh. Parang oil na. Ito po. Ganito tayo sa bukid mga inday, sa probinsya, manual lang. Kamot jud ko. Manual hat ng gamit. Ay mga inday. Natapos rin. Medyo may konti pa siyang naiwan mga inday. Pero ayun ko na. Sakit ng likod ko eh. Matanda na talaga tayo mga inday kasi sa likod natin.
Piga-pigain natin mga inday para lumabas talaga yung juice niya ba. Ito yung isabaw natin sa ating gulay. Sana madagdagan yung gatas ng kapatid kong kakapanganak pa lang mga inday. Saka maraming mga gatas madidi yung bata. Ito yung pinakauna kong pamangkin na dumating galing sa paaralan. So, ayan mga inday, na-miss ko siya kasi malapit na yan magbinata. So, na-miss ko siyang maging baby. Ayan, malaking-laki na siya mga inday, pinakauna kong pamangkin. Ito na inday, papakuluan ko na lang na muna yan. Tapos lagyan ko muna ng asin. Konti lang talaga yung asin nilalagay ko mga inday. Kasi yun na may problema tayo sa atay. Yung kumulo na siya mga inday. Ayan. O, lagay na natin yung gulay. Pichay, malunggay, tsaka bago. Masarap sana to pag may tanglad mga inday, pero wala na kaming tanglad dito. O, pagkamatay, kay grabe kainit sa panahon. Kain na! Ay, kain na! Ay, baby. Ang bibi. Kain na si mama, bibi. Para may gatas yan. Lagyan ko ng lobite. Para may gatas. Para may additional nga gatas na madidi si bibi. Bakit ganyan yung pag-upo mo, sis? Masakit yung tahi mo? Masakit yung tahi mo, sis? Kain tayo mga inday. 2 sandok lang ng kanin. Okay na. Ako muna yung unang kakain mga inday para ako yung ng bata ba, magbantay at magpugos. May kasama pang ginamos mga inday. Hindi na, tagal kong panahon hindi nakakain ng ginamos. Pinobre mga inday ba? Pobre lang tayo. At ako na ngayon ang nagbabantay sa aking pamangkin. Ito yung first baby namin dito sa bahay. Simula nung nawala yung mama namin, na namahinga yung mama namin. At dito ko na-realize mga inday na ang hirap pala talagang maging ina. Lalo na kapag newborn yung baby na palaging umiiyak na hindi mo alam kung bakit siya umiiyak. Pinadede mo pero hindi niya dinidede yung breast ng mama niya. Sobrang hirap mga inday na hindi namin alam kung anong gagawin na ano yung niraramdam ng baby. So thankful naman kami mga inday kasi sabi ng mga nurse doon sa hospital, bawal talaga daw ang bata painumin ng gatas na formula. Kasi yung ate kong mga inday, wala pa talaga siya maraming gatas. So, hindi pa na sip-sip lahat ng baby yung gatas niya. Kaya palagi siyang umiiyak mga inday. Tsaka, yung may nakasuggest sa amin na huwag kayong makinig sa mga nurse, painumin mo ng gatas yung baby kasi kulang siya sa gatas. So, ayun mga inday, dali-dali akong bumili ng gatas at pinainom namin sa kanya. And thank God kasi effective yung gatas na pinainom namin sa kanya mga inday. Huminto yung iyak niya na para ba yung talagang iyak niya mga inday na wala ng halos boses lumalabas. Hi guys, andito ako ngayon sa sasakyan and na-miss kong kumanta pero may bata sa loob, so dito na lang ako sa loob kakanta mga inday. At ang kanta kong ito is Alay Ko Sa Inyo kasi marami nagre-request sa inyo yung na nagigitara ako
na binidyohan ako ng kapatid ko. Tapos marami sa inyo nagko-comment, nakakanta. So, first time ko po itong gagawin sa channel ko. Nahahandugan ko po kayo ng kanta at kanta rin po handog para sa Panginoon. So, wag lang po kayong, hindi po ako perfect talaga na singer mga Inday. So, maraw na lang po akong kumanta konti. So, sana po magustuhan nyo. Lead me, Lord. Let me bow my hands and hold me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Let me all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. Every time, oh Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Nawala na yung microphone na. Hey, pandarin ko po sa sakyan kasi napakainit. You are my light. You're the lamp upon my feet. Every time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love. When I shadow fill our days, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Hindi na ako masyado marunong din. Ayan mga Inday, hindi ko na tinapos yung kanta oy kasi baka makapirighted tayo. Tapos hindi pa man ako natapos sa aking ginagawa. Itong mais na ito kailangan man pataphan para mas ano daw yung bigas niya, mas masarap. So trabaho talaga na bukid mga Inday, ganyan. Pero naipaisip ako ni mama dyan while nagtatrabaho ako dyan mga Inday. Maraming salamat sa inyong pagsuporta po. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe.